Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Anong effect ng AI or mga apps, AI apps sa mga public students ngayon? Ako hindi ako, personally hindi Kasi ako. may chat GPT na eh. Though na-realize ko siya nung sa tanong na yun, kahit naman wala pang AI, kasi narinig ko na sa mga naging edit ng mga essay ganyan, na alam namin kung sulit mo yan o hindi. So, kahit wala pang AI, meron ng copy-paste sa internet. Pero ngayon kasi, mas high-tech sa chat GPT. May gusto siya i-compose yung individual, estudyante yan o hindi. Kahit sa work, ano siya, nagagamit siya eh. I-email mo siya. Makakompose nung app. Ako ang tingin ko kasi dyan, maganda na may technology tayo na ganyan na nakakatulong talaga yan. Pero kasi, kung magre-rely tayo na magre-rely sa technology, parang talino mo bilang tao, talaga natatakpan na siya. Kasi parang, hindi na ako mag-iisip, hindi na ako gagawa ng ganyan. Kasi isang pindot ko lang, lalabas na yan. Parang kumbaga, parang nakakadagdag katamaran siya kung hindi mo siya gagamitin ng maayos. Ang sa akin dyan, dapat dyan, ginagawa mong guide lang yun. Yung mga nakikita mo ng mga ganyan, gagawin mo lang siya na guide. Tapos, para matuto ka rin, basahin mo, pag-aralan mo na, ay, pwede palang ganito. Pwede palang ganito yung ilagay ko dyan, ganito pala yung magandang format na kailangan. Guide or help na parang nag-drop ka ng sulat, tapos ginamit mo yun, tapos nag-suggest ng ganyan. Parang nagbigay siya ng mas madali, pero hindi yung mas maayos na composition. Unlike dun sa nag-rely ka na talaga dun. Oo, kasi tsaka hindi mo rin, di ba, napag-aralan mo yan. Tapos, syempre kailangan may practice kasi may application eh. So, paano mo ma-i-apply yung pag-aralan mo na, ay, kung tama ba to o ganito ba? Kung hindi mo naman din gagamitin yun dahil nga may AI, may inaasahan ka kasi. Di ba? At isa pang magproblema dyan talaga ay ang plagiarism. So, dahil nga copy-paste ka na lang gano'n. Siyempre, meron kasi tayong mga batas dyan na hindi naman gaanong na ipapatupad. Na yung pagnanakaw ng kaalaman. Siyempre, kung sa akin yan, kung yung sa plagiarism, sa journalism, na dapat hindi natin kasi sila tinotolerate yung mga bata na ganyan. Ako dati kasi, nung nagpapa-essay ako nun, kasi alam mo kakayahan ng bata eh. Una pala, parang, ay, ang galing nito. Excuse me. Pero pag tinignan mo naman yung bata niya sa klase, yung performance na parang, ay wala, hindi naman. Parang hindi akma sa nabasa ng bata. Pag sa inyo galing sa klase, yung iba yung gano'n. Alam ko yun. Kasi Talaga, adik. ang sa akin kasi dyan, hindi ko nilalahat ng mga teachers. Pero kung talagang mabusisi ka sa mga gawa ng mga bata, alam mo yun eh. Ako dati, Mababasa mo, di ba? ako dati pag hindi niya to gawa. Alam ko kaagad, umpisa pa lang, alam mo kasi kakayahan ng estudyante mo eh. So kumbaga, kung Hindi pa ako lasing. alam mo na hindi siya makakagawa ng ganito eh. So, dun mo sitahin yung bata na, saan niya ito nakuha? Paano ka nakagawa ng ganito? Nakapag-compose. Ang ginagawa ko pa dati, pag talaga dudang-duda ako, o sige, mag-compose ka dito, sa tabi mo. Tapos, ang isa pa dyan, yung mga salita na nandun, itanong mo sa bata, itanong mo na, ano yung sabihin ng salitang ganito, obnoxious? Ay, hindi ko po alam. Hindi mo mailalagay yun sa essay mo, sa gawa mo, kung hindi mo siya alam. So, dapat dun kasi, nasisita rin kasi natin yung gawa ng bata, yung mga ipinabasa sa atin. Pero kasi nga, dahil lahat na rin kasi talaga busy, lahat na rin talaga maraming kailangan gawin sa mga panahon na to. Siyempre, sa sarili mo, sa pamilya mo, personal mo, mga bagay, gano'n. Hindi na rin talaga napagtutunan na pansin yung ganyan. So, ngayong meron na ito mga AI na, mas dumadami ba yung parang nag-plagiarize o same pa rin? Mas madami syempre kasi parang lahat na gusto nilang malaman nandiyan eh. Pero ang sa akin nga doon, imbis na kopyahin, pwede naman yun eh, nakopyahin mo, pero hindi mo siya kakopyahin ng buo. Di ba? Parang sasabihin mo siya sa sarili mong salita. Di ba yung gano'n na parang direct quotation, yung indirect quotation siya na ito yung sinabi, pero pag sinabi ko ito na, kasi indirect na siya eh. O kaya, isa-cite mo ngayon yung mga references mo bilang pag-acknowledge din naman sa kanila na hindi naman din sa iyo nanggaling yung mga idea na yun. Kasi inaalaw naman siya kahit sa research eh.
Kasi di ba meron naman mga related literature, meron ka naman mga sources dyan, references na talagang dapat mong i-acknowledge. Lalo na kung hindi rin naman talaga sa'yo, talagang galing, hindi sa'yo nag-original yung idea na yun. So, sa akin doon, maganda na may mga technology tayo na ganyan sa panahon ngayon, nakakatulong talaga sila. Pero yung una i-acknowledge natin, yung mga sources natin, yung mga ganyan. Tapos yung mga disadvantages, harapin din natin. Pero nga, sa akin, gawin na lang nilang gabay. Gawin na lang nilang, pattern. Yung mga ganong mga format na makukuha nila, ganong mga idea na pwede rin naman silang gumawa ng sarili nilang idea, sarili nilang mga composition. Buwan sila ng idea talaga. Pero meron akong nabasa na article and marami din sasabi, lalo na sa BPO industry, na magagaling ang mga Pilipino pagdating sa English. Kaya nga tayo medyo mataas din sa ranking pagdating sa BPO eh. So anong masasabi niyo doon? Ganito kasi yan, sa akin, sa view ko, ang tao kasi, kapag talagang kailangan mo nang gawin yung isang bagay, kasi no choice ka na eh, kailangan mo nang magtrabaho eh. Pag-aaralan mo talaga yan, kasi nandyan ka na eh. Hindi yung kagaya nung nasa school ka na, ay, ano bang, di ba parang, ano ba itutulong sa akin dito? Parang naghihirapan ko to, hindi ko man ito mapag-aaral, hindi ko man ito mai-apply eh. Hindi man ako pupunta, halimbawa sa math. Hindi ka pepera doon. Pupunta ako sa palengke, ilang kilo to? 0.5 tas ganyan, square root. Hindi ba man igaganon yun eh, kasi kumbaga yung application kasi nun eh. Pero kasi, sa nabanggit mo na sa BPO, ang tingin ko kasi dyan na, kailangan na nila magtrabaho eh. Wala sila sa school eh, nasa real world na sila eh. So, ang tingin ko dyan, talagang no choice, kailangan ko lang tulungan ng sarili ko. Meron ka namang foundation talaga yun. Kasi di ba nga, wala elementary pa lang, meron ka namang English subject, kinder, high school, ngayon may senior high school pa, college ka pa, may English din doon, nakakapanood ka naman ng mga English na palabas, tapos nakakabasa ka naman. Kaya kumbaga, siguro, konting training na lang para mas maging maayos ka. So, parang yung opportunity ng BPO, sabihin natin, andito sa Pilipinas yung opportunity ng mga foreign investor, na nataon na mga Pilipino yung mas marami nangangailangan in somehow, madali nilang maaral o madali sila makapag-adjust sa ganung klaseng work. Oo, tsaka isa pa dyan kasi medyo hindi man ganun kataasan. Kung compare sa ibang bansa, hindi man ganun kataasan ng sa atin. So, ganun yun yung take mo as kasi tayo eh, parang ako, nandito ko sa sitwasyon na to, no choice na ako, talagang gagawin ko na talaga yung best ko. At tutulungan ko na yung sarili ko. Pero ang tingin ko rin dyan sa sinasabi mo sa BPO, mas meron pa rin bentaha, yung talaga magagaling. Diba? Kasi hindi naman din tayo lahat pwedeng maging team leader eh. Hindi man tayo pwede lahat maging manager eh. Talaga meron isang mangingibabaw siya na ay siya talaga yung pinakamagaling. At doon sa pagiging magaling na yun, kasama dyan yung yung English skills niya na kinukuha rin naman. Hindi naman doon sa pinakamagaling. More on doon sa majority ng mga looking ng work. Mga Pilipino talagang nasa BPO industry. Oo. Unlike sa ibang bansa na hindi ganun kataas yung BPO industry nila. Siguro rin kasi sa atin, hindi kasi ako masyado makapag-comment sa BPO kasi hindi naman ako nakapasok dyan. Ang na-obserbahan ko lang kasi dyan na parang wala sila talagang hindi limited yung nila yung opportunity, hindi limited yung requirement na dapat ganito ka, dapat graduate ka ng ganito para pumunta ka sa BPO. Parang lahat sa kanila welcome. Di ba yung basta makapagsalita or makapag-. Di ba parang makapasa ka sa mga requirements nila, sa training nila. Kahit nga dati ang sinasabi siya, kahit medyo parang hindi ka graduate ng college, pwede ka makapasok dyan. Unlike sa ibang mga work na dapat talaga graduate ka ng ganito bago ka makapasok. Dapat meron kang license ka, nakapasa ka sa board exam, para makapasok ka dun sa trabaho na yun. E dyan kasi kaya malawak din ang BPO industry sa atin dahil nga medyo maluwag siguro kasi hindi ko nga siya alam eh. Kasi di ba yung qualifications nila na basta okay ka sa ganito, pasok ka. Kung maipapasa mo rin naman yung mga trainings. Kaya tingin ko, dun siya talaga maluwag. At dun talaga marami ang nagtatry sa kanya na sa industry na makapasok, mag-apply. Kasi nga, hindi siya ganun ka-rigid yung requirements. Ganun.